And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Imbes na Senomar ang aayusin, ay naging death certificate. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Mel. At ito, ang aking secret file. Once upon a time in a faraway land, there was a girl named Mel who was searching for a job. And her boyfriend told her that she must try to apply in a company na malapit lang sa kanya. So the girl tried and she got hired. That girl was me. Bago ako pumasok sa company na pinagtatrabahuan ko ngayon, masaya kami ng boyfriend ko. Kahit na LDR kami. Halos once a month nga lang kami magkita in person. Pero kontento na ako dun sa setup namin. Kasi busy ako. At alam kong busy rin siya. And we are doing our best for our families. And for our future. Kaya lang, nung almost 1 year na ako sa company, and then COVID-19 happened, halos hindi na ako makauwi. At hindi na kami nagkikita. So puro video calls lang. At dumating sa puntong, pagdating ng gabi, at ready na ako matulog, tsaka siya tatawag. Sa sobrang pagod ko at stress, nawawalan na ako ng ganang kausapin pa siya. Kaya nami-misinterpret niya ako. Galit daw ako every time nakausap ko siya. Pero hindi naman. And dumating na rin sa puntong, puro ganun ang nangyayari sa amin. Walang growth at maayos na communication. That's why we decided to end our 4 years relationship. Okay na rin naman kami ngayon. We're friends with so much memories. So after our breakup, parang pinag-iisipan niya kung papasok na siya sa seminary. Kung ipupursu na ba niya yung pagiging pare. Ako naman masaya sa desisyon niyang yun. Na siguro nga, hindi kami para sa isa't isa. Kasi nakalaan siya to serve Jesus. So after ng relationship ko sa kanya, ilang buwan, nakilala ko yung super opposite niya. Kasama ko siya sa company na pinagtatrabahuan ko. Yung ex ko kasi family-oriented, religious, sobrang bait. Kita nyo naman, diba, magpapari nga. So, yung nakilala ko, broken family sila. May mga tattoo siya. Then, naisip ko, total opposite talaga. Pero nung nakilala ko siya ng lubusan at nalaman ko ang kwento ng buhay nila, nag-iba yung tingin ko sa kanya. Hinangaan ko siya dahil sa tatag niya sa buhay. At dahil doon, na in love ako sa kanya. May mga company na may rules na bawal makipagrelasyon sa trabaho. At isa na ron yung company namin. Pag nalaman nila na may relationship kami, yung isa sa amin, matatransfer sa ibang location. Kaya sobrang nag-iingat kami na hindi nila mahalata. Yung relationship namin, walang label or MU pa lang. 1 year na. Pero sa loob ng 1 year na yun, sobrang saya namin. And then, ayun nga, nalaman nila na may pasikreto kaming relasyon, kaya nalipat ako ng location. At dahil magkalayo kami, napag-isipan namin na every 2 months, tsaka na lang kami magkita para makauwi din naman ako sa family ko. At para na rin, mamiss namin lalo yung isa't isa. So ayun, January, I spent my day off sa lugar nila. Sumunod April, pinaka-favorite part ko ng relationship namin ay yung dumalaw ako sa kanila. Birthday ko yun. Then na-surprise ako kasi ipinaghanda ako ng family niya. Tapos may teddy bear pang gift. Second ay yung every time na bibisita ako sa kanila, sinusundo niya ako kasama ang papa niya. Tapos feeling ko, ako ang prinsesa sa pamilya nila. At Reyna naman yung mama niya. Third is nung April.
Summer, nag-out of town kami kasama ang family niya. Sinama nila ako sa beach outing. Na-feel ko na sobrang blessed ko to have them. Especially yung family niya. Sobrang gustong-gusto ako para sa kanya. Kasi nakita nila yung pagbabago ni Jan nung nakilala niya ako. He turns out to be a better man. And I can agree with that. So after nung outing, nasa bahay na kami. Then, kinabukasan pagkagising, I decided na sagutin na siya. Nabigyan na ng label yung relationship namin. Na sobrang deserve naman niya. So yun, pagkagising niya, sinurprise ko siya ng isang video clip. Nandun yung photos namin together. Tapos bandang dulo ng video, yung part na sinasagot ko na siya. Sobrang happy niya nung mga oras na yun. Parang magpapa-fiesta raw siya sa buong barangay nila dahil finally, kami na raw. Mag-boyfriend na kami. Mag-girlfriend kumbaga. Next na yung kasal. Although, ayun, may mga plano naman na kami para doon. And that moment, nag-pray lang ako kay Lord na i-guide niya yung relationship namin. Natapos ang day off, balik na naman sa trabaho. So, July na uli kami magkikita. Pero nung May, halos sabay lang din kami nag-day off. Pero umuwi ako sa family ko. Siya rin, sa family niya. Kailangan kasi ako sa bahay kasi na-opera yung mama ko. Then 2 days, nung nasa bahay ako, 2 days na lang nung nasa bahay ako na biglang nag-chat siya, napuntahan ko raw siya kasi namimiss niya ako. Ang tagal daw kasi ng July bago kami magkasama na naman. Gustuhin ko man, hindi ko magawa kasi unang-una, hindi ko alam kung paano ko ipapaalam sa parents ko na may boyfriend na uli ako. Kaya hindi ako tumuloy. Nung sumunod na araw, nagkaroon ako ng chance para sabihin kay mama na may boyfriend na ako uli. Pero hindi nila gusto kasi, ayun nga, ganun yung estado niya, broken family, hindi nakapagtapos. And I feel so sorry kasi na-judge na siya ng family ko before pa sila magkakilala. Kahit na against yung family ko, ipinagpatuloy ko pa rin yung pakikipagrelasyon ko kay Jan kasi mahal ko siya eh. Siya yung happiness ko. Sa kanya ko naramdaman na may halaga ako. Siya yung best friend, boyfriend, and yung future husband na gusto kong makasama for life. May 6 hapon, bumalik na ako sa trabaho. Then nung gabi, kachat ko siya. Beb, nagiinom at kwentuhan kami ng pinsan ko. Ipinagmamalaki kita dito, Beb. Sabi ko na maganda ka, mabait, na worth it maging asawa. Nung nabasa ko yun, kinilig ako. Siyempre, sino ba namang hindi kikiligin sa ganun? Proud sa'yo yung partner mo. After nun, nakatulog na kami pareho. May 7. Late na, wala pang good morning chat. Ayun pala, naaya siya ng mga kaibigan niya mag-swimming. Kasi, birthday daw ng isa sa kaibigan nila. Wala naman akong magagawa kundi pumayag na lang din. Lunch break, kumain na ako at kachat ko siya. Nagpa-send pa ako ng pic nila tapos nag-send din siya ng pic niya. After nun, nakatulog na ako. Pero hindi ako gising. Hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang nag-flashback lahat sa isip ko kung paano kami unang nagkita, kung paano nangyari lahat. Gusto kong matulog pero hindi ako makatulog. Binuksan ko yung message niya, may I love you pala. Hindi ko na-replyan kasi may ginawa na rin ako. Around 3 to 4 p.m., may isa akong katrabaho. Bigla nang tinanong, Ma'am, nasan yung boyfriend mo? Sagot ko, nasa planetang Pluto. Tapos ayun, tumawa lang siya. Then pagbalik ko ng office, mag-out na rin ako nung time na yun, nang biglang tumawag yung papa niya. Agad ko namang sinagot. Hello pa, bakit po? Sagot ng papa niya. Anak, wala na si Jan. Sumagot naman ako ng, Po? Nag-swimming lang po sila ng mga kaibigan niya pa. At sumagot naman ang papa niya ng, wala na siya. Na-aksidente sila ngayon lang. Sumagot naman ako ng,
Wag naman po kayong magbiro ng ganyan, pauwi na po yun. Then sabi ng papa niya, wala na siya anak, wala na si Jan. After kong marinig yun, shock na shock ako. Iyak ako ng iyak, then nag-breakdown na ako. Wala na akong pakialam sa mga nakakakita sa akin ng mga oras na yun. Kino-comfort nila ako pero wala, ayoko. Tinawagan ko si Jan, walang sumasagot. Tinawagan ko si mama niya, hindi rin sumasagot. Tinawagan ko yung kapatid niya, sabi mamaya na raw ako tumawag. Tinawagan ko si Tito. Ayun, shock pa rin ako. Pagkatapos noon, mabilis akong nag-ayos ng mga gamit ko at nagpahatid sa service papunta kung nasaan siya. Habang nasa daan kami, nakatingin lang ako sa kalangitan. Ang ganda pa ng sunset pero sobrang lungkot. Habang umaagos yung mga luha ko sa mukha ko, kinakausap ko si Lord nung time na yun. Na bakit? Bakit nangyari yung ganun? Bakit siya pa? Tinanong ko rin kung anong purpose bakit nangyari. Pero sige, sabi ko sa sarili ko, alam ko may plano ka, Lord. Kaya hinayaan mong mangyari to. Magtitiwala ako sa'yo. Lagpas 7 p.m. na nang dumating kami sa funeral home kung saan siya nakahiga at inaayos. Hindi ako makababa ng sasakyan. Hindi ko kayang makita siya. Natatakot ako. Ayokong makita siya sa ganung klaseng kalagayan. Habang kinukondisyon ko yung sarili ko sa loob ng sasakyan, nilapitan ako ng mama at tito niya. Niyakap ako ni mama. May mga bahid ng dugo yung damit niya dahil sa pagkakayakap niya kay Jan. Bumaba na ako ng sasakyan at pumunta kung nasan siya. Hindi ko kayang lapitan siya. Kaya tinanaw ko na lang siya mula sa pintuan. Gusto kong mag-breakdown pero pinipigilan ko lang. Umupo muna kami saglit at pumili ng damit na isusuot niya. Ako na yung pinapili ni mama ng damit niya. Pinili ko yung barong Tagalog. Na-imagine ko, ikakasal kami na Filipiniana yung theme. Kaya yun yung pinili ko. Gabi na rin nun, di pa kami kumakain. Nag-aya ng kumain si mama. Sumama na rin ako, kahit wala akong ganang kumain. Doon kami kumain sa kainan na pinuntahan nila 2 days before mangyari yung aksidente. Nag-chat pa siya sa akin noon. Sabi niya, "Babe, kain tayo dito pagpunta mo dito sa amin. Ang sarap yung pagkain dito." Sabi ko, "Sige babe, basta libre mo ha." Naalala ko yun habang kumakain kami. Siguro nagtataka yung mga tao doon kung bakit sobrang haggard at mugto yung mga mata namin na kumakain doon. After kumain, bumalik na rin kami agad sa funeral home. Inantay siyang matapos ayusan. Then inuwi namin siya sa bahay ng 1:30 a.m. Wala pang kuryente at madilim. Sobrang nakakataba ng puso. Ang daming naghihintay sa kanyang pag-uwi. Kita ko lahat ng tao nasa gilid ng daan. Pagpasok sa bahay, pumasok din yung ibang tao, nagbigay ng pakikiramay. Sumunod ng mga araw, ang daming nakikiramay. Hanggang sa na-meet ko rin yung 2 ex-girlfriend niya. Yung favorite jacket niya na gamit niya pa nung araw ng aksidente niya. Yun yung lagi kong yakap-yakap pag natutulog ako. Pagkatapos kong magbantay sa kanya. Na kahit sa amoy na lang ng jacket niya, ako umaasa na siya yung katabi ko. Every time na pumupunta ako sa kanila, siya yung nagtitimpla ng kape ko sa umaga. Ngayon, siya naman yung pinagtitimpla ko. Kahit na pagising ko, iiyak na lang ako agad kasi alam ko paglabas ko ng kwarto, makikita ko siya na walang malay. Pero kahit ganun, binabati ko pa rin siya ng good morning and I love you. Sabay pagtitimpla ng kape. Sa gabi, ganun din. Bago matulog, kakausapin ko muna siya. Tititigan at pagtitimpla uli ng kape. Mahilig kasi sa kape yun. Kahit bago matulog, nagkakape. Pampatulog daw niya.
At habang lumilipas yung mga araw na kasama pa namin siya, nakikita ko na sobrang dami pala niyang mga kaibigan. Ang daming nagmamahal sa kanya. Nung last day niya, dumating yung parents ko para makiramay. First time sana nilang makita siya ng personal. Sayang. At sa ganitong paraan sila nagkita. Dumating yung gabi, may live band pala na kasama sa package yung funeral niya. May video presentation din kaming pinalabas as a tribute para sa kanya. Sa gabi rin na yun, nakasama ko yung mga pinsan niya from North. Kwentuhan. May konting inom din. At hindi rin nila matanggap yung nangyari kay Jan. Akala raw nila, kasal namin yung uuwian nila. Pero hindi nila alam na mapapaaga pala ang pagbalik nila. At ganito ang uuwian nila. Sobrang sakit. Yung sakit na nararamdaman ko na hindi ko na maiyak kasi naubos na yung luha ko sa mga naunang araw. So yun, binuhos ko na lang sa pag-inom. Hanggang sa naiyak na lang din ako bigla. Ang sakit-sakit. Lalo nang hinatid namin siya sa huling hantungan. Wala na siya. Wala na siya. Wala na yung taong sobrang mahal ako. Yung taong pinapahalagahan ako ng lubos. Wala na yung mahal ko. Hindi ko alam kung paano uli babangon sa mga nangyaring to. Sobrang strong ko ba para bigyan ng ganitong mga pagsubok? Siguro nga. Dahil kahit gustong-gusto ko nang sumuko, hindi ko magawa. Ang hirap pala na yung pinaplano naming kasal, bahay, at tumira sa lugar na tahimik ay iba ang magiging hantungan. Na imbes na Senomar ang aayusin, ay naging death certificate. Na imbes na design ng bahay namin, ang pagpaplanuhan ay naging design ng magiging musoleo niya. At yung damit na dapat na isusuot sa kasal, ay isusuot niya sa loob ng kabaong. Sobrang sakit. Hindi ito yung inaasahan ko na mangyayari sa atin dyan. Sa ngayon, ilang buwan na ang nakalipas, hindi ko pa rin kayang mag-move on. Ayokong masanay na wala siya. Palagi ko pa rin siyang sinasama sa mga prayers ko. Dahil pakiramdam ko, andyan lang siya lagi sa tabi ko. Thank you sa mga butterflies na laging nakasunod sa akin. Alam ko na siya yun eh. Salamat din sa pamilya niya na sobrang mahal na mahal din ako. At tinuring ako na tunay na anak. Aalagaan at patuloy ko pa rin silang mamahalin. Rest well in God's arms, Beb. Ikaw na ang angel namin. Guide and protect us always. I love you so much, mahal ko. Hintayin mo ako dyan. In God's perfect time, magkikita at magkakasama tayong muli. At dyan natin itutuloy ang mga naudlot nating plano at pag-ibig. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Mel at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File. Hep, hep, hep! Bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Isa akong bandido na gustong magbago. Pero huli na ang lahat.
Hi DJ Rocky, DJ Jello. Matagal na po akong nakatutok sa inyo. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Virgie. At ito ang aking Secret File. 43 years old na po ako now. Pero ang pangyayari na ito ay 20 years ago na. Pero tila sariwa pa rin ang mga sugat sa aking puso. Itong kwento ko na gustong iparating sa lahat ay kwento ito ng asawa ko at ng pamilya namin. DJ Rocky, DJ Jello, isang ex-con po ang asawa ko. 19 years old nang nakulong siya sa Muntinlupa. Sa patong-patong na kaso at isa na doon ang bank robbery. Hindi ko po pwedeng itago na doon ko din po siya talaga nakilala. Doon po na buo ang aming pagkakaibigan. DJ Rocky, DJ Jello, sa kulungan po nag-umpisa ang aming love story. Dumadalaw lang po ako noon sa tito ko na nakakulong at biglang nga pinakilala siya sa akin. Itago na lang po natin siya sa pangalang Bogart. Nakakatakot yung itsura niya dahil mukhang barumbado at may mga iilang tattoo sa katawan. Malaki ang katawan niya kahit bata pa siya noon. At nakakatakot pa doon yung pagkakalbo niya. Talagang mukhang taong kulungan. Pero ang nakakagulat sa kanya, napakaamo ng kanyang boses at malumanay magsalita. Hindi lang yun. Dahil sa murang edad niya, malalim din siya mag-isip at matured, kumbaga. Kaya mas naging interesado ako sa kanya, DJ Rocky at DJ Jello. Napapadalas na po ang pagdalaw ko sa kanya. Kung dati, ang tsuhin ko lang po ang dinadalan ko ng pagkain, ngayon, 2 na po sila. Magkasabay ko na po silang dinadalaw ng tito ko. Sa madaling salita, DJ Rocky at DJ Jello, naging malalim ang aming relasyon. Dating kamustahan lang ang aming pag-uusap, ngayon, kinikilala na namin ng lubos ang bawat sarili. DJ Rocky, DJ Jello, 4 na taon na paulit-ulit na routine sa pagdalaw ang aking ginagawa. At salamat sa Panginoon dahil dumating ang oras na nabigyan siya ng pagkakataon makalaya. Tama po. Si Bogart nabigyan siya ng parol dahil napabilang siya sa 100 preso na makakalaya dahil maayos at mabuti ang naging record nito sa loob ng munti. Sobrang saya namin at talagang marunong ang Diyos dahil sa wakas makakasama na namin si Bogart at pwedeng-pwede na kami makapag-umpisa. 1 taon makalipas, nagkaroon kami ng anak, isang babae na itago natin sa pangalang Angel. Si Angel ang mas nagpabago ng buhay namin dahil mas sinipag si Bogart maghanap buhay at maging mekaniko sa isang talyer. Ngunit makalipas ang 4 na taon, sa mismong kaarawan ng anak namin na si Angel, ay may nangyari na hindi maganda. Nasugod namin si Angel sa ospital dahil nahimatay siya. At nalaman namin DJ Rocky at DJ Jello na may sakit po pala siya sa dugo. At malala na ito.
Meron po siyang leukemia. At nung nalaman namin yon, DJ Rocky, DJ Jello, doon na nga po nagbago ang takbo ng buhay ni Bogart at ng pamilya namin. Doon ko na po nakita si Bogart na nag-iiba na po ng kilos. Dahil sa sobrang pagkabalisa at wala nang maisip kung kani-kanino na lumalapit para sa anak namin. Doon ko rin po nakita na si Bogart ay parang nagmamakaawa na sa mismong boss niya sa talyer. Napahiramin muna siya at wag na lang siyang pasahurin para lang madugtungan ang buhay ng anak niya. Ngunit sobra-sobra na rin kasi natulong ng boss niya sa ilang taon na may sakit ang anak namin. At doon na rin nga po nagpasya si Bogart na sumali muli sa lakad ng mga kaibigan niya. Ang napag-usapan nila, may isang lakad daw. May isang lakad daw sila ng mga tropa niya. Isang transaksyon lang daw yon na malakihan ng hatian. Pero DJ Rocky, DJ Jello, pinigilan ko siya that time. Ang sabi ko sa kanya, kung ibibigay sa atin ng Diyos na mawala ang anak natin, tanggapin natin. Huwag ka lang gumawa muli ng masama. Pero ang sabi niya, hindi totoo ang himala. Wala po akong nagawa, DJ Rocky, DJ Jello. Naghintay ako ng 24 oras kasabay ng pagbabantay ko sa anak ko. Sa madaling salita, walang Bogart ang nag-update sa akin. Walang bumalik sa ospital na asawa ko. At nalaman ko na lang sa 3 araw namin na napaghanap. At nalaman ko na lang sa 3 araw namin na paghahanap ay patay na po si Bogart. Ang pagkakaalam namin, ginamit siyang palit-ulo sa isang transaksyon. Ginawa siyang pain. Sobrang sakit po ng puso ko nung nalaman ko yon. At gusto ko pong sumabog. At 1 linggo lang din na makalipas, pumanaw na din po ang aking anak. Ang aking anak na si Angel. Sa sakit niyang leukemia. Sobrang durog na durog po ko, DJ Rocky, DJ Jello. Dahil patong-patong na problema ang aking pinagdaanan. Sobrang nakakalungkot. At hanggang ngayon, may markado pa rin po ang mga sugat na mahirap maghilom dahil nawalan ako ng asawa at ang pinakamamahal kong anak. DJ Rocky, nakita ko na gusto pong magbago ni Bogart. Pero sa kanyang pagbabago ay huli na po ang lahat. Huli na dahil wala na pong Bogart na magpapatuloy ng kanyang pagbabago. At wala na rin po akong makakasama na anak namin ni Bogart na si Angel. At kung bakit ko po naikwento ito, dahil ngayong araw po na ito ang kamatayan ng anak ko at anniversary namin ni Bogart. DJ Rocky, DJ Jello, maraming salamat po. Muli, ako si Virgie. At ito ang aking secret file.
And now, it's time for DJ Rocky's Secret File. Kabit ng best friend ko. Kabit ko rin. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang i-share yung isa sa mga pinaka-pinagsisisihan ko sa buhay ko ngayon. Itago mo ko sa pangalang Sai. At ito, ang aking secret file. I have a best friend for more than a decade now. Recently lang kami nagkasama ulit sa tagal naming nagkahiwalay ng landas. May asawa na siya at meron na ring mga anak. Masaya naman ang pagsasama nila, not until nagkaroon sila ng asawa niya ng mabigat na problema. At itong problemang ito ay ang sumubok sa pagsasama nila. Mabait ang kaibigan ko. Ulirang ina, masipag magtrabaho, at mapagbigay sa kapwa. At noong nagkaproblema sila ng asawa niya, nakatagpo siya ng lalaking nagbibigay ng mga kakulangan ng asawa niya. Ang kakulangan na yun, peace of mind. Tuwing kasama at kausap niya yung guy, nagiging masaya siya. Sa akin niya lang sinabi ang sikretong yun. At hinayaan ko lang siya dahil kahit ano namang payo ko sa kanya na ikapapahamak niya lang yan in the long run, at the end of the day, siya pa rin ang nagdedesisyon para sa sarili niya. Lumipas pa ang mga araw, I met the guy. Yung kabit niya. Nung una, hindi ako komportable. Dahil na rin siguro sa takot ko na mahuli sila at madamay ako. Besides, alam ko na pwedeng masira ang pamilya ng best friend ko. Pero anong magagawa ko? Masayang-masaya ang kaibigan ko. Na lagi ko na lang nakikitang malungkot o sobrang stress in life. Alam ko, marami sa inyo ang hindi ako sasang-ayunan. Maraming maiinis at iisiping kinukonsinti ko siya. Hindi naman ako nagkulang ng paalala sa kanya. At alam niya yun. Sa bawat pagkikita nila, sinasabi ng best friend ko yun. Minsan nga, ginagamit niya pa akong palusot sa asawa niya para lang magkita sila. Sa ilang buwan na relasyon nila, huli na, nang malaman ng guy o nung kabit niya na pamilyado na pala siyang tao. Naging sandalan ako ng lalaki niya.
Nagkukwento siya sa akin o minsan naman pag nag-aaway sila. Ako ang ginagawa nilang tulay para malaman ang side ng isa't isa. Mahal na mahal ng best friend ko yung kabit niya. Kaya lang, alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang iwanan ng pamilya niya. Naging close kami nung guy. Hanggang sa tuluyan na siyang binitawan ng best friend ko. Dahil mahal niya raw ang asawa niya at hindi niya kayang iwanan ng mga ito. Ang pamilya niya, ang asawa at mga anak niya. Labis kong ikinatuwa yun. Dahil sa wakas, hindi na masisira ang pamilya nila. Ang kaso, sadya yatang mapaglaro ang tadhana. Siguro, isa na rin ito sa karma ko bilang konsentidor na kaibigan. Sa dalas naming mag-usap nung guy na naging kabet ng best friend ko, nagkapalagayan kami ng loob ng hindi sinasadya. Nung una, laro-laro lang dahil inisip ko at ng kaibigan ko na baka makamove on rin siya agad kapag may iba na siyang nakakausap. Naging madalas ang pagchat namin at hindi yon alam ng best friend ko. Hanggang sa nagkayayaan kaming mag-inuman at may nangyari sa amin. I have a boyfriend, DJ Rocky. Aaminin ko, playgirl din ako. Hindi ako proud doon. Hindi ako ganito noon until nalaman ko na kung sino-sino rin palang pinapatulan ng jowa ko. Hindi ko naman maiwan ang jowa ko dahil mahal ko. Pero aaminin ko na hindi na ako naging faithful sa kanya dahil sa paulit-ulit na nahuhuli ko siya. So ayun na nga, madalas na kami nagkakausap nung guy. Madalas na rin kaming lumalabas at madalas na rin may nangyayari sa amin. Siya ang pinakamagaling sa lahat ng nakasama ko sa kama. Ibang level. Kaya pala noon sa tuwing magkukwento ang kaibigan ko, lagi niyang sinasabi na ang galing nga raw nitong guy at lagi siyang pagod. Hinang-hina pa after. And I'm not gonna lie, DJ Rocky. Na-curious talaga ako kung paano siya sa kama nung nagkukwento na ang kaibigan ko tungkol sa ginagawa nila. Nung una, gusto ko lang talaga siyang matikman o malaman kung ano ba talagang meron sa kanya para mabaliw yung kaibigan ko sa kanya. Hindi siya ganun kalakihan pero grabe ang performance. Sobrang sweet at maalaga siyang tao. Lahat ng bagay na hindi ko pa nararanasan sa jowa ko, sa kanya ko lang naranasan. Pero marami ring bagay na naibibigay ang jowa ko na hindi niya kayang ibigay. I like him a lot, DJ Rocky. Nag-I love you na siya sa akin. Nagre-reply ako sa I love you niya, pero hindi ko naman talaga siya ganun kamahal. I've done this kind of things before, kaya hindi na ito bago sa akin. I know sa sarili ko na hindi ko siya mahal. Na-e-enjoy ko lang yung andyan siya habang nasa malayo ang partner ko. Hindi ko lang alam ngayon kung paano ko siya bibitawan nang hindi siya sobrang masasaktan. He is suicidal. Sabi nga ng kaibigan niya na nakakaalam sa sitwasyon namin. Double kill daw siya sa aming mag-best friend. Hindi ko naman gustong mangyari ang lahat ng ito sa kanya. Dahil mabuti naman siyang tao.
Laro-laro lang lahat dapat yung sa amin eh. Dahil nakilala niya akong mahilig lang sa fubo. Pero nauna siyang natalo sa laro. Mistake namin parehas yun. Ngayon hindi ko na alam paano siya iiwan. Hindi ko rin kakayanin na malaman ng best friend ko yung nangyari sa amin. Kasi alam ko na hindi niya ako mapapatawad pag nalaman niyang ako ang umayos sa taong sinira niya ng pagmamahal niya. Dadalhin ko to sa hukay. At kahit kailan, hindi ko hahayaan na malaman ito ng best friend ko. Sumulat ako sa inyo kahit alam kong mahuhusgahan ako. Dahil gusto ko sana, kahit isa man lang, mapagsabihan ko nito. Alam ko mali lahat ng ginawa naming tatlo. Mali na pareho kaming magkaibigan ay ginawang kabit ang iisang lalaki. Mali na saktan namin siya pareho. Mali na gumanti ako sa boyfriend ko at lokohin siya. Pinagsisisihan ko na ng malala ang ginawa ko ngayon. Lalo na at bagong kasal pa lang kami ng long-time boyfriend ko. Yes. Bagong kasal pa lang kami ng long-time boyfriend ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Sai. At ito, ang aking secret file. Hep, bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nagigilty ako na wala pa rin siyang jowa years after naming maghiwalay. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Jillian. At ito, ang aking secret file. Hindi ko alam kung guilt o kalukuhan ko lang talaga itong nararamdaman ko na feeling behind sa pangungulit kong magkaroon ng communication sa ex ko. Na itago natin sa pangalang PJ. Wala pa kasi siyang naipapalit sa akin. 15 years na since nakipag-iwalay ako sa kanya. And please don't get me wrong. Kontento ako sa relasyon na meron ako ngayon. It's just that I feel guilty na wala pa rin girlfriend ang ex ko pagkatapos ng naging relasyon namin dati. First year high school ako nung una ko siyang makita. In his own terminology, isa siyang head turner. Isa siya sa mga bagong guro sa school. Gwapo pero corny ng jokes at hindi masyadong matangkad. Ako naman yung tipo ng estudyante na sinusubukang mag-excel sa studies. Hindi ako ganun katalino, although nasa honor roll naman ako from time to time. But unfortunately, hindi ko talaga kasundo yung subject na math. Nung una, nayayabangan ako kay Sir PJ. Napapailing na lang ako. Kasi short-tempered siya eh. But in all fairness, hindi ako masyadong nakakatulog sa klase niya. One day, may naramdaman akong something weird. Yung parang gusto ko siyang nakikita.
na ayaw ko namang malapitan niya. Super weird na pagdadaan siya sa corridor at madadaanan niya ang room namin. Tapos saktong palabas ako ng room, bigla akong nagiging jumpy pabalik sa classroom para lang hindi niya ako makita. Every day, DJ Rocky and DJ Jello, wini-wish kong makita ko sana siya. At sa tuwing nakikita ko naman siya, ang lakas ng tibok ng puso ko. Or siguro baka kinakabahan lang ako. Then dumating din sa punto na kinailangan kong mag-attend ng after-school makeup class sa subject niya. Diyos ko, hindi ko talaga maintindihan yung subject namin nung taon na yun. Fast forward, sumapit ang Christmas season that year. Hindi ko maalala kung paano pero nakuha ko ang personal mobile number ni Sir PJ. To make the long story short, ako ang nag-initiate ng mga text, either about sa subject or para mangumusta lang. Alam kong bawal and weird yun, pero hindi ko na yun inintindi. Noon ko rin lang nalaman na hindi naman pala talaga mainitin ang ulo niya. Sweet pala siya. Dahil doon, ako mismo ang nag-pursue sa kanya. But he turned me down, saying, naantayin niya ako mag-21 years old. Pero DJ Rocky and DJ Jello, makulit ako. Naging kami ni PJ nung lumipat na siya ng work. Nag-aaral din kasi siya ng master's that time. Kung dati ang communication lang namin ay kain ka na, ingat ka, naging mas malimit na ang usapan namin tungkol sa mga pangarap na gusto naming maabot sa buhay. At dahil tinatago ko ang relationship namin sa lahat, okay lang sa akin yung type na communication na here and there lang. Or yung kung kailangan lang. For the next 3 years, para kaming LDR. Kahit ang lapit lang ng bahay namin sa isa't isa. Minsan may mga regalo, minsan lalabas, pero kailangan 10 di pa muna ang layo sa isa't isa kapag nagkakaroon ng chance na lumabas kami together. All those years, DJ Rocky and DJ Jello, ang nasa isip ko ay para kaming nasa isang kwento sa isang pocketbook na through thick and thin, till the end, you and me against the world ang peg, despite our age gap. Feeling ko, ang mature ko na, dahil sa kanya at sa naging relasyon namin. Fast forward, noong nag-college ako, mas lumawak ang mundong ginagalawan ko. Mas naging busy ako sa pag-aaral, at iniwasan ko ng maging clingy kay PJ tulad ng dati. Although, umiiyak-iyak pa rin ako kapag hindi niya ako itinitext. O kung magte-text man siya sa akin, good morning at good night lang. Minsan nga wala pang reply. Ang lagi niyang sagot, busy siya sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. One time nga bumisita siya sa university kung nasaan ako nag-aaral. Tapos biglang may nakakita rin na dati niyang estudyante. So pinakilala akong kaibigan or pinsan. Naulit na rin yun ng isang beses. Pumunta naman kami sa kung saan siya nag-aral dati. Binisita lang yung dating professor. Tapos ang pakilala niya sa akin, pinsan niya. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam kung bakit nag-stick sa akin yun. At parang dun ko na-realize na nakakapagod palang makipagrelasyon ng patago. Nakakapagod. And someone na 10 years older pa sa akin, na laging ang tingin sa akin, bata pa mag-isip, bata pa ang kumilos. Kahit na sinusubukan ko naman to act according to my age. Sa bagay, siguro dahil din sa pagiging medyo boyish ko, manamit, ganun yung impression niya sa akin. Fast forward, lumipas pa ang 2 taon, ganun pa rin. Humihingi pa rin ako ng proper communication kay PJ. Mag-aaway kami sa text, magbabate, magkikiss and make up gamit ang mga regalo. Mga regalong hindi ko naman hinihingi. At kung may hihingin man ako na preference ko, kung ano yung ayaw ko, yun naman yung kukunin. Dumating sa punto na isang araw, habang nagbibiruan at naglolokohan kami ng mga kaklase at kaibigan ko na mag-a-announce ng pasigaw kung may mga crush kami,
Tapos biglang i-insert yung pangalan ng isang random classmate, tapos hihintayin naming murahin kami. Aba, nag-dare sila na sabihan ko ang isa naming classmate na si Iggy na crush ko siya. At ginawa ko yun sa Christmas party namin. Ang hindi ko alam, DJ Rocky at DJ Jello, may gusto pala itong si Iggy sa akin. Nung gabi rin yun, hindi na lumayo si Iggy sa tabi ko. Hinatid pa nga niya ako sa istasyon ng tren pa uwi. At dahil sa mga bagong nangyari, may naramdaman akong something na para bang matagal ko nang hindi nararanasan. Na nung moment ko lang uli na feel at sobra ko yung ikinagulat. Nakaramdam ako ng confusion. Na-confuse ako, nalito ako. Hindi ko naman talaga naging crush at first sight itong si Iggy. Nung time na yun, yung month na yun, iniisip ko nang makipag-iwalay kay PJ, pero iniisip ko rin na ang tagal na namin ni PJ. Paano kung pagsisihan ko na nakipag-iwalay ako sa kanya? Tapos wala akong makitang ibang lalaki na magugustuhan ko. Pero ito na, may umaaligid-aligid sa akin. And somehow, alam niyo yun, parang nakakaramdam ako ng excitement, calmness, na hindi ko maramdaman kay PJ sa tuwing magkasama kami. So nagsimula na kami magpalitan ng text ni Iggy. Mostly about schoolwork. Nagpapasama bumili ng materials para sa project. Yung mga normal lang na bagay na pinag-uusapan ng mga magkakaklase. Hindi na ako halos nagre-reply kapag nagte-text si PJ. At kung nagre-reply man ako, ginagaya ko lang yung ginagawa niya for all these years. End of the day, good night, or pagka-uwi, good evening na lang, ganun. Wala nang excitement na makausap siya, maski sa text lang, hindi gaya nung dati. 1 linggo ko siyang tinrato ng ganun. At bago yung end of the year na Christmas vacation ko sa school, nag-request si PJ na makipagkita sa akin sa isang cafeteria ng isang college. Kumain kami. In-order niya yung lagi niyang ino-order kahit saan kami pumunta. Spaghetti. Then all of a sudden, habang ka-text ko yung kaibigan ko tungkol sa next subject ng araw na yun, bigla niyang hiningi yung phone ko. And for some reason, at malamang, first instinct ko, naisip kong burahin ang messages ni Iggy kahit wala naman siya mababasa na kakaiba dun. Siguro naisip ko lang din, baka may makitang ibang pangalan si PJ sa phone ko. Tapos gawan niya ako ng issue, edi mag-aaway na naman kami. Pero actually, yung classmate ko pa ang naging rason kung ba't nagalit at nagsususpetsa siya sa akin. Well, understandable. Pero dahil pagod na ako, makipag-argue, sabi ko, okay. Sabayan niya ako pumunta sa susunod kong klase kung ayaw niya akong paniwalaan. Dumaan ang araw na hindi kami nagkausap ni PJ. Pagbalik ko ng university after New Year, nag-compose ako ng isang message. Pina-check ko pa nga sa classmate ko. Nakikipag-break na ako. Kasi nakakapagod na yung 6 na taon. 6 na taon na pinagsamahan namin ni PJ. Nagmakaawa siya sa akin na magkita kami pero umayaw na ako. Last time na nagkita kami, ginamit pa niya yung mga kaibigan ko para mapapayag ako. Umiling na lang ako at sinabi ko na sa bahay na lang siya pumunta, kausapin ng parents ko. Ayoko nang magtago eh. Pumunta ba siya? He never did. He never came. Then 4 years after namin maghiwalay ni PJ, habang nasa isang bagong relationship ako, bigla ko siyang naisip. After all those years, bigla akong nakita yung profile niya sa FB. Pero after 2 years pa ha. Tsaka ako lang naisip na mag-message sa kanya. Tinitingnan ko lang kung sino yung naging or sino na yung girlfriend niya. Pero wala pa rin eh. Then nagkausap kami ni PJ sa Messenger. Una, kumustahan lang. And then sa kawirdohan ko, binigyan ko siya bigla ng advice. Nung kami pa, nagtry kami na may mangyari sa amin. Pero it did not go anywhere beyond what we were thinking. Sinabihan ko siya na manood ng Malalaswa.
Malay niya, matuto siya rong lumande. Sabi ko sa kanya, lahat ng relationship all boils down to communication. Kaya sabi ko sana sa susunod na magiging girlfriend niya, matutuhan niya na makipag-communicate. Yung tipong hindi palaging corny na jokes at I love you lang ang sasabihin niya. Siguro mga 3 beses din kami nagkaroon ng small talk sa Messenger. At sa huling usap namin, naulit yung tanong niya. Tinanong niya ako kung nag-cheat daw ba ako sa kanya nung kami pa. Sinubukan kong i-defend yung sarili ko. Pero naisip ko yung sinabi ng friend ko, yung term na micro-cheating. And I made myself believe na baka yun na nga yun. But I stood my ground at sabi ko hindi. I never cheated. Tapos nagawin na naman kami. Di ko na pinahaba. Binlock ko na lang siya. This was 3 to 4 years ago. Now, I still hope and pray na maging masaya siya. Ngayon, tapos na niya yung PhD niya. Sana makakita siya ng tamang tao para sa kanya. Kasi yung akin nakita ko na. At going strong kami. So to PJ with a PhD, I hope the best for you. Hinihintay ko pa rin na makita kang may girlfriend o may asawa na. Para mawala na yung guilt and thought na maybe I ruined romance for you. Sana next time you use naman your heart more than your head. Yun lamang po, DJ Rocky and DJ Jello. Salamat po na nakapagbahagi ako ng aking kwento. Muli, ako si Jillian at ito ang aking Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagmahal ako ng may asawa na. Itago niyo na lang ako sa pangalang Tala. Gusto ko lang i-share yung naging panandalian kong kasiyahan sa taong may asawa na. Kasiyahan ng hindi sa kama. Isa ako sa mga babaeng nanindigan na hindi ako papatol sa may asawa. Kasi isa ako sa mga biktima ng mga naloko at naagawan. Hindi ko gugustuhin na maramdaman ng ibang babae ang sakit na dinanas ko. Dahil yun yung isa sa pinakamasaklap na bangungot na matagal kong naranasan. Ang tagal mawala ng sakit na binigay sa akin ng ex ko. Hindi ko rin nagawang magtiwala agad. At bawat bitiwang salita sa akin, hindi agad ako naniniwala. Masyado akong malungkot at gustong-gusto ko nang maranasan uli ang magmahal. Pero at the same time, takot ako ng sobra. Ito po ang aking secret file. Nakilala ko ang isang lalaki na itago natin sa pangalang Mark. Nakasayaw ko siya sa bar at sa una wala naman akong interes sa kanya. Although gwapo siya, pero wala naman akong pake doon. So nagpupunta ako ng bar kasama ang mga kaibigan ko para mag-enjoy. Magsayaw-sayaw at magtanggal ng stress sa buhay kahit panandalian lang. Kahit isang gabi lang, maging masaya man lang ako at makalimot sa sakit. Noong gabi ding yun, nakuha ng kaibigan ko yung number ni Mark. At umuwi na nga kami. Medyo lasing na ako at meron akong pasok kinabukasan. Pero sila Mark pala at kapatid niya ay susunod sa bahay at mag-after party kami. Extension lang ng inom namin dahil masyado naming na-enjoy sa bar yung jamming namin. May video pa nga kami ni Mark na nag-e-enjoy ako. At napag-alaman ko na nung nasa bar pa lang kami, gusto na niya ako. Pero wala akong clue o wala akong idea.
Since bisita siya ng kaibigan ko, kahit may pasok ako, nagstay ako para may kasama siya. 4 lang kami nagiinom at nagkwekwentuhan. Ako naman, tuloy-tuloy ang kanta sa videoke. Tuwing mag-yosi break kami ni Mark, magkasama kaming dalawa at nagkwekwentuhan. Hanggang sa inabot na kami ng liwanag. In fairness, magaan ang loob ko sa kanya. And in that exact same night, he kissed me. And nagustuhan ko yun. I felt so comfortable at hinayaan ko na merong mangyari sa amin. Pagkatapos ng gabing yun, madalas na kami mag-usap at baby na nga ang tawag niya sa akin. Sabi nila, pag one night stand, the next day, wala na dapat contact. Pero si Mark, continuous pa rin ang pag-message niya sa akin, pag-send ng picture at kung ano-ano pa. Lagi na kaming magkausap at nagpupunta na siya sa bahay para magdala sa akin ng pagkain. In fairness, masaya talaga akong kausap siya. Masaya ako na ipinararamdam niya sa akin na gustong-gusto niya ako. Kung ano ugali ko, tanggap niya. Tuwing kasama ko siya, nagkukulitan kami, basta no dull moment. Hanggang sa unti-unti, nahuhulog na ako kay Mark. Then one day, lumabas kami ng mga kaibigan namin. Nung pagpasok namin ng building at nauna siya sa akin, may kuminang sa kamay niya. Isang singsing. Natahimik ako nun. But I just acted like it's a normal day. At nung umuwi na siya, tsaka ako nag-message sa kanya na napansin ko na may wedding ring ka pala. Una pa lang ng pagkikita namin, narinig ko na may asawa siya. Pero nakainom ako noon at hindi ako naniwala agad. Kasi nga mas bata siya sa akin ng 3 taon. Hindi ko nakita sa personality niya na meron siyang asawa kaya hindi tumatak sa isip ko. At isa pa, ang lakas ng loob niyang magpicture sa aming dalawa at mag-video kapag lumalabas kami. Hanggang sa nag-reply na nga siya sa message ko. Nag-sorry siya sa akin at tinanong niya ako kung galit daw ba ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noong mga panahon na yun. Nalungkot ako, pero di naman ako galit. Siguro kasi ang saya ko sa kanya eh. Kahit sabihin kong itigil na namin at magkaibigan lang kaming dalawa, ayaw niya eh. Tinutoyo na ako noon kaya minsan pag magkasama kami, medyo okay ako pero sa tuwing uuwi siya, doon ako magme-message na hindi ito tama. At ang reply niya lang palagi sa akin, ayan ka na naman, kaya ayaw kong iwan ka mag-isa eh, kung ano-ano iniisip mo. Then kahit wala nang nangyayari sa amin pagkatapos no one night stand namin, tuwing magkasama kami ang gaan ng pakiramdam ko, feeling ko masyado niya akong inispoil ng time niya at ng atensyon niya. May mga ginagawa siyang dahilan minsan para lang magpunta sa bahay namin. Nagsisend siya ng video niya na nagigitar siya at kumakanta para sa akin. Ilang beses ko siyang pinapatigil at iisa lang palagi ang sagot niya. Yun ay yung ayaw ko. Kahit sinabi ko na sa kanyang mas nasasaktan ako sa tuwing naglalambing siya sa akin dahil iniisip ko yung asawa niya na nasasaktan ko nang walang kaalam-alam. Sinasabi niya sa akin na subukan namin. Yung tawag niya sa akin na, baby, naging pangit. Kasi paulit-ulit kong sinasabing tama na. Akala ng iba, sex lang ang habol niya sa akin. Pero kahit magkasama lang kami, masaya na kami. Nakukontento na ako sa mga oras naming dalawa. Mula sa pagtambay sa bahay, sa paglaro ng billiard, paglakad-lakad at pagkain sa labas. Then nung nag-birthday siya, kasama ako sa bar. Sumunod kami ng kaibigan ko. Andun din sa bar yung isa naming kaibigan pero dahil birthday niya, nasa tabi niya lang ako. Hanggang sa nakita ng kaibigan namin na nasisikipan kami kasi nga marami kami sa iisang lamesa. So, pinalipat niya kami ng lamesa. Pinapunta niya kami sa lamesa nila. Ramdam ko na nainis siya pero hinayaan ko na lang siya na sana sumuko sa akin.
Nalasing ako noon at nagpakaklingi ako sa kanya. Napansin pa nga kami ng waitress at tinanong ako kung boyfriend ko daw ba si Mark. Sabi ko na lang kay Mark, boyfriend ba kita? Tapos lumingon siya sa waitress at ang sabi niya sa waitress, oo, boyfriend niya ako. Alam mo yung pakiramdam na may isang tao nang gustong gusto ka at proud na ikaw yung kasama niya. Pinaramdam niya yung pagpapahalaga na yun na nawala sa akin noon. 4 na lang kaming natira sa lamesa. Tapos pauwi na kami noon. Akala ko nauna nang umuwi yung 2 kong kaibigan pero pagdating sa labas, hindi ako hinayaan ng friend ko. Naihatid ako ni Mark. Nakita ko yung galit ng friend ko kasi mas pinipili ko na maglalakad pa uwi kaysa sumakay sa kotse niya. Pinili ko na lang sumama sa kaibigan ko at dahil doon, nagalit sa akin si Mark. Tinanggap ko lahat ng sama ng loob niya. Dahil hindi ko rin namang ginustong iwanan siya nung gabing yun. Lalo na't birthday niya. Masyado lang talaga akong inaalagaan ng kaibigan kong isa kaya hindi ako hinayaang sumama sa kanya. Kasi nga, first time pa lang siyang nakikita eh. Nung naglalabas siya ng sama ng loob sa akin, akala ko titigil na siya. Nalulungkot ako, nagsosorry din ako. Hanggang sa bandang huli, okay na uli kami. Hindi niya hinayaang matulog ako ng malungkot at galit siya sa akin. Sinabi niya pa rin na sana nag-enjoy ako nung gabing yun. Minahal ko siya at hinayaan ko pa rin siyang magstay sa buhay ko. Kahit na gusto ko na talagang pigilan yung nararamdaman ko. May mga pagkakataon na hindi ako nagme-message sa kanya. At umabot na naman sa punto na sinabi ko sa kanya na ayoko na. At ang sabi niya sa akin, kung ayaw ko na, i-block ko na daw siya. Ilang araw ko siyang binlock, pero dahil na-miss ko siya, in-unblock ko siya. Ganun yung nangyayari sa amin. May mga pagkakataon pa na nagkakayayaan pa rin kaming lumabas. Ang ending, dinner, lakaran, kwentuhan, at kulitan. Then one night, pag uwi namin ng bahay, saglit lang siya tumambay, nakahiga kami parehas sa kama, nakayakap siya sa akin habang nanunood ako ng pelikula. Nararamdaman ko ang paghalik niya sa buong mukha ko. Pero hindi ko inahayaang tumagal yung halik niya kasi ayoko nga may mangyari. At buti na lang hindi niya ako pinipilit. At masasabi kong isa talaga yun sa dahilan kung bakit ako nahulog sa kanya. Kasi alam ko na hindi lang dahil doon kaya kami masayang magkasama. Then after a while, umuwi na nga siya. Pagka-uwi niya, sinabi ko sa kanya na nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na manginom. Sa bahay lang din. Gusto niyang bumalik. Kung ano-ano pa yung mga sinabi niya pero ramdam ko na gusto niyang bumalik. Sabi ko, sige bumalik ka na din ng Orange on the way. Nung dumating na siya sa bahay, gusto niyang mag-bar. So nagkayayaan kami na mag-bar. Nalasing kami parehas at nung pauwi na kami, kaming 2 na lang yung pauwi sa bahay ko. At siya yung nakatabi ko sa kama ko. At may nangyari sa pangalawang pagkakataon. Guilty ako noon kasi hinayaan ko. Isa tong malaking kasalanan kasi alam ko Alam ko na may asawa siya. Nagalit din sa akin yung kaibigan ko. Kasi alam niya yung ginawa ko. Itinigil ko ang pakikipag-communicate sa kanya. Pero lagi pa rin siyang nagme-message at hindi ko na siya nire-replyan. Tiniis ko siya. Pero siya, nag-send pa sa akin ng huling video na kumakanta siya para sa akin daw. Sabi ko nga sa kanya, I love everything about you. Except sa may asawa ka na. So, I entertained a new guy. Nakipag-date ako. One time, coincidence sa lahat ng bar na magkikita kami. Dun pa sa hindi ko madalas puntahan.
he saw me na sweet kasama ang ibang lalaki. Sinadya ako para makita niya. Pero pigil pa rin ako kasi ayokong makita siyang nasasaktan. Kasi alam ko nakatingin siya. I glanced at him. Medyo malayo sila mula sa table namin. Kitang-kita ko sa mukha niya yung sadness. So, when I got home, I was expecting a message from him. At nag-send nga siya ng message, telling me na okay lang sana kung gusto ko maging masaya. Pero sana daw sa deserving na tao. All he wants daw ay makita akong masaya. At sabi niya, yung guy daw na kasama ko won't give me the love and the care that I want. Akala niya pa na yung guy na kasama ko kaya ako pinatulan ay dahil lang sa pera. Pero sabi ko sa kanya, hindi yun mayaman. Sabi ko nga, maalaga siya katulad mo. And that was the last time na nagkausap kami. Masaya na ako kasama yung guy na nakita niya. I must admit from time to time na mimiss ko pa rin siya. Pero alam ko yung saya na nararamdaman ko sa kanya ay may katapusan at may kasamang sakit. Lalong-lalo na sa una pa lang ay hindi na dapat tamang simulan. Yung saya na kami lang dalawang kayang magpaliwanag. At kung nakikinig man si Mark, gusto ko lang tong sabihin sa kanya. Salamat! Salamat sa maikling panahong pinasaya mo ko. Magkahalo yung mga feeling na pinaramdam mo sa akin. May saya, may takot, at may lungkot. Pero salamat pa rin sa pagpaparamdam sa akin ng halaga ko. Sa pag-intindi kapag tinopak ako. Sa pagtanggap sa akin sa lahat ng kakulitan ko. Salamat dahil minahal mo ko. Hanggang dito na lang talaga tayo. Kasi hindi ko kayang patagalin na matawag akong kabit. Muli, ako si Tala. At ito ang aking secret file. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah! And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi lang ako nagparamdam, pero hindi na nila ako kinausap. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Carla. And this is my secret file. Lumaki akong lola ko ang nag-alaga sa akin. Apelyido ng lolo ko ang gamit ko. That's why in papers, sila ang mga magulang ko. Yep, my grandparents are my parents. And I am their youngest child. Wala naman kasing father figure na dumating nung ipinanganak ako ng mama ko. Well, here's why. My mother was only 17 when she got pregnant. Di ko nga alam kung paano ako nabuo. Pero sa kwento ng lola ko, my mom doesn't like my father. I never asked kasi wala namang mababago eh. Walang magbabago. Since bata pa ako, ang laging ikinakwento sa akin ng lola ko, kung paano ako ipinagbuntis ng mama ko. Lahat ng yun kinukwento niya. So, my mom hid me. Nung nabuntis siya, wala siyang pinagsabihan. She kept me. I don't know kung paano niya nagawa yun, pero malaki na yung tiyan niya nung malaman ng lola ko na buntis na siya sa akin. Kwento pa nga ng lola ko. She even went to alay lakad. And thank God hindi ako nalaglag.
Then nung pinanganak ako, my father's sister called. She was claiming na nanganak na nga ang mama ko. My father doesn't know na buntis no ng mama ko. But my mother denied it sa tita ko. After that, nawala na yung communication. Nawala na yung connection. So simula bata ako, alam ko na ang pangalan ng tatay ko. Grade 6 ako nang matuto akong mag-Facebook. I found an account na kaparehas ng name ng papa ko, so inad ko. Hindi ko agad natanggap ang pag-accept nito kaya nawala na yun sa isip ko. Then grade 8 na ako. That was the time when that account accepted my friend request. I was shocked, confused, but I was also happy. Sinabi ko kaagad yun sa lola ko, kaya ang sabi niya magpakilala na kaagad ako. Hindi ko yun ginawa agad kasi natakot ako, no? So I just said, "Hello po." He replied. He asked kung magkakilala ba kami or kung kilala niya ba ako. Dahil pamilyar sa kanya yung surname ko. I said, anak ako ni... In-insert ko yung mother's name. So eto na, naramdaman kong nabigla siya. Hindi kaagad siya nakapag-reply. In-stalk ko siya. I saw that he has 2 children, a girl and a boy. Maganda yung panganay nila. 2 years younger than me. Nag-chat-chat kami ng father ko and then he found out na ako nga yung anak niya sa pagkabinata. He was really happy but at the same time, nailagay ko siya sa alanganin. Then his family found out. My dad's daughter chatted me saying na hindi niya ako sinisisi. Lagi raw kasing nag-aaway ang parents niya at sa harap pa nila. Which is, nun lang nila nagawa. Of course, guilty ako. Kahit sabihin niyang hindi niya ako sinisisi, ganun ang naramdaman ko. Then I said sorry. Days passed and then, my father's wife ang kumausap na sa akin. Nagkwentuhan kami and she said na wala naman akong kasalanan. She was not yet in the picture nung pinanganak ako. Well, true naman. Nagpakasal sila nung buntis na si mommy. So, nagpakasal na sila nung buntis na si mommy, yung asawa ng daddy ko sa panganay nilang babae. Maybe if my father found out sooner, baka ako pa rin yung pinili niya. So, naging close ko sila. I even sleep there sometimes sa bahay nila. Mababait sila. My lola there is sweet, but syempre minsan out of place. Present time, okay, today pandemic. Before pandemic, nagiging dry na talaga yung chats namin ng daddy ko. Di ko alam kung bakit. Simula nung naglayas ako noon, parang maraming nagbago, especially sa asawa niya. So, simula nitong pandemic, di na kami nakapag-usap ni daddy. And it's been a year simula nang nagka-pandemya. Last year, Christmas, naglagay ako ng palugit sa sarili ko. Kapag hindi pa nila ako kinumusta o chinat man lang, I'm really going to distant myself. So, Christmas went by. New Year, wala, ni ho, ni ha. So I decided i-unfriend ko sila sa social media accounts ko. All of them. Di naman ako galit. I just found my peace, happiness, and also myself. Alam ko naman na noon pa na maraming nagbago. Naramdaman ko yun. Kaya nga, hindi ako kailanman nag-first move na mag-chat sa kanila. Hindi ko akalain na hindi rin pala nila ako kakausapin. So, 3 weeks ago, midnight, nag-chat ang daddy ko nangungumusta. Nagulat ako syempre at the same time, disappointed. Bakit? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon natanggap ko na kaya kong wala siya? Bakit ngayon na tanggap ko na kaya mong wala ako, na ayaw niyong nandyan ako? Di ako galit sa daddy ko ha. Pero sa mga tulad niya ako umiiwas ngayon. I learned from him. Kaya rin siguro matagal na akong single at hindi na madaling ma-attach because of him.
Kasi I felt na I will never be enough. Ang dami kong tanong nung nag-chat siya nung gabing yun. Bakit ngayon lang? Wala ba siyang bantay kaya niya ako nakumusta? Ayoko mag-isip ng masama pero yun yung nararamdaman ko. Masaya ako ngayon at kontento. Pero minsan, hindi maiiwasan na maisip ko talaga ang daddy ko. Matagal akong nasabik sa kanya simula bata pa ako. But I will not tolerate this kind of treatment. Hindi ko naman kailangan ng pamilya niya eh. He's enough for me. But maybe, I'm enough or I'm not enough for him. Hanggang dito na lamang po, DJ Rocky. Sana may natutunan kayo sa kwento ko. Always choose yourself, your peace, your heart, kahit ano pang kapalit. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at sa iyo, DJ Rocky. Muli, ako si Carla at ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File. Leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Ayaw anak. Kaya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top secret. Top secret. Top secrets. Hi, Kabisyo! It's me, DJ Rakitera. Ewan ko kung may narinig kayo kanina. Mumuyo, nuy. But anyway, welcome to the program Top Secrets. Ito nga po ang programa kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Kasama pa rin si DJ Rakitera. At meron na nga po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa'yo! Hi, magandang gabi rin po, DJ Rocky. Magandang gabi. Pwedeng malaman kung anong pwede namin itawag sa iyo? Tawagan niyo na lang po akong Jay. Jay. Opo. Jay, parang pa-bedroom voice ka na. Nakahiga ka ba ngayon? Actually, nakahiga po. Ayun, pwede bang umupo ka kasi parang matutulog na rin kami kapag ganyan yung boses eh. Parang yan yung mga actually, ganito po. Oo, Ganito po talaga yung boses ko. ganyan ba talaga yung boses mo? Feeling ko medyo may Opo. meron pang ilalaban. Oh. Anyway, tagasan ka, Okay Jay? po. Taga ako? Taga Commonwealth. Taga Commonwealth. Okay. May Opo. top secret ka Quezon ba? City. Meron po. Sige, Jay, ng Commonwealth. Hindi na ako magpaligoy pa kasi konti na lang yung oras natin ngayon. Ano ang top secret mo? DJ Rocky na, bali, nagigilty po ako. Kasi parang pakiramdam ko, I don't really deserve the love that I have in my past relationship. Pakiramdam mo, hindi mo deserve yung pagmamahal na iginawad sa'yo ng past relationship mo? Opo. Yung past relationship mo, not the current relationship that you have. Not the current relationship po. Bakit ka nagigilty? DJ Rocky kasi ito kasing naging partner ko noon. Medyo siya, naging sobrang mapagmahal siya. Tapos naging mapagmahal siya sobrang mahal niya ako. Tapos parang naging mahal din niya yung pamilya ko. Kaya lang po, DJ Rocky, parang pakiramdam ko kasi hindi ko na-reciprocate enough yung binigay niyang pagmamahal sa akin ngayon. And then sa ngayon po, parang kasi nagkaroon kami ng nagkaroon kasi kami ng challenge na hindi namin napagtagumpayan together. So ngayon po parang yun nga po, so hindi na kami magkasama ngayon. Ngayon meron na akong bagong relationship. Parang nagigilty ako kapag meron akong ginagawang maganda ngayon sa kapartner ko na parang pag alam ko napapasaya ko yung partner ko, parang nararamdaman ko yung saya dahil napasaya ko siya. Pero nararamdaman ko din yung lungkot na
yung mga bagay na yun, hindi ko naibigay dun sa dun sa partner ko dati. Mhm. So, nandun ka sa part na hindi ka pa nakaka-move on dun sa mga bagay na pinagsisisihan mong hindi mo nagawa in the past. Opo. Actually, andun po ako ngayon. Yun nga po, kasi ang dami niya kasing naging sakripisyo at saka ang dami niya kasing naging binigay sa akin. Marami siyang ginawang magagandang bagay para sa akin. Pero, nung time kasi na bumabawi na ako, nung andun na sana ako, DJ Rocky, kaso lang, kumbaga, yun nga, hindi na kami magkasama ngayon. If you don't mind me asking, bakit kayo nagkahiwalay? DJ Rocky, actually, I'm Justin. You are Justin. Ikaw Yes. yung... Ako po yung letter sender nung Tuesday. Oo nga pala. Ikaw yung letter sender nung Tuesday. Yes Justin, po, si Chat. Yes po. Sa mga hindi po nakakaalam, yung storya ni Justin, yun yung ng ibang bansa si Justin para i-pursue yung career, magkaroon ng parang ipon, ganyan. Tapos etong kanyang jowa ay naiwan sa Pilipinas, tapos nag-agaw buhay. Si Joel po. Si Joel. Opo. Ikaw yung hindi nakauwi ng Pilipinas nung panahon na hinahanap ka. Opo, ako nga po yun. Jeff. Ito yung matindi yung pagmamahal sa iyo na sa huling sandali niya, sa huling hininga niya, ikaw pa rin yung isinisigaw. Opo, siya nga po yun. Mm. Yun po yung sabi sa akin ng nanay ko, nung nagkikwento siya din sa nanay ni Joel. Mm-mm. Na yun nga daw po, na ako nga daw po yung hinahanap niya. Mhm. Tapos ngayon po, parang nung huli po akong tumawag sa inyo, parang nangako po kasi ako natatawag ako. Kumbaga, sabi mo, ito na yung pagkakataon mo kahit papano para makapagbahagi ng bigat ng nararamdaman mo. Mabigat Kasi ba? actually, hindi ko naman nasasabi kahit kanino. Kahit sa pamilya ko. Never ko pa rin nasabi. Kasi ang alam din nila, may partner na ako. Pero hanggang ngayon, DJ Rocky, parang kinikim ko pa rin kapag naaalala ko. Lalo na, DJ Rocky, nung binasa mo yung letter ko. Mhm. Actually, DJ Rocky, sinend ko yung letter na yun to inspire people like me na there's love, na genuine love. Merong genuine love para sa amin. Kaya lang, nung binabasa mo yun, DJ Rocky, sa totoo lang, para sa iba siguro nakaka-inspire. Pero nung pinapakinggan ko na binabasa mo, para akong dinudurog. Mhm. Alam mo, naiyak din ako noon. Ngayon nga naiyak ako na ngayon na kausap kita. Kasi, nag-iyakan yung dalawang naiyak ako dun sa secret file mo. Napaiyak mo kami. Alam mo kung bakit? Kasi may ganun palang klaseng pagmamahal. At iba-iba tayo ng klase ng pagmamahal. Iba-iba tayo ng paraan ng pagmamahal. Maaaring yung iyo, hindi katulad ng pagmamahal niyan, pero hindi ibig sabihin nun, less na yung pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. Para kasi hindi Rocky nung panahon na yun, parang ayaw niya kasi akong umalis na sa akin. Ayaw niya na sana akong umalis. Nakiusap siya din sa akin na huwag na akong umalis. Kaya lang kasi, parang inisip ko kasi yung pamilya ko. Tapos, yun nga, parang siya na naman yung isinantabi ko. And in the end, yun na pala. Parang nag-take advantage kasi ako sa pagmamahal niya na lagi lang siyang nandyan. Alam ko na nandyan lang siya. Tapos yun. Ngayon, parang pinursyo ko yung karir ko. Parang siyempre, lahat naman tayo bilang anak, gusto natin ng magandang buhay para sa mga magulang at pamilya natin. Pero, yun nga, nung time na yun, kung alam ko lang talaga na ganun pala yung mangyayari, sana nag-stay na lang ako sa Pilipinas. Tapos ngayon, nakikita ko yung ngayon naman, nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Parang, kung ano yung ginagawa niya sa akin dati, yun naman yung ginagawa ko sa partner ko. Parang tinuruan niya ako kung
kung paano ba yung tamang pagtitreat sa taong minamahal mo. Yung ganun. Ngayon, yung nakikita ko ngayon, kaya ako nalulungkot, DJ, kaya nabanggit ko kanina, DJ Rocky, na parang nalulungkot ako kapag napapasaya ako. Masaya ako na napapasaya ko yung partner ko, pero nalulungkot ako in the same time. Kasi, sana kasi parang may kakayahan na ako eh. Nung time kasi na yun, nandun na sana ako, DJ Rocky. Nandun na ako eh, yung bumabawi na ako sa lahat ng ginawa niya para sa akin. Pero, naputol. Alam mo yun, parang feeling ko, alam mo yung pakiramdam na parang binawi siya sa akin ni Lord. Sabi, parang hindi mo siya deserve. Parang ganun. Ganun yung feeling. Hanggang ngayon ba yun pa rin yung nararamdaman mo na hindi mo siya deserve kaya kinuha niya agad yung taong mahal mo? Sa totoo lang, DJ Rocky, kapag nagdadasal ako, tapos siya yung naaalala ko. Kasi pag naalala ko siya, nagdadasal ako. Parang sasabi ko kay Lord na, parang bakit ganun, Lord? Parang, bakit mo siya kinuha agad? Bakit? Paano nangyari? At alam ko na hindi ko na ibibigay lahat noon. Pero andun na kasi ako, Lord. Parang sinasabi ko sa Panginoon na andun na ako parang bumabawi na ako. Di ba nga, yun nga, yung nakaldun sa kwento ko, yung huli namin pagkikita, yung umuwi ako ng Pilipinas. Parang that time, parang andun na ako, binibigay ko na lahat eh. Tapos kung kailan nandun ako parang malapit sa pinaka-peak. Tapos bigla siyang nawala. Parang lahat ng plano ko, lahat ng gusto kong mangyari, hindi natupad. So ngayon, tinutupad ko siya sa current partner ko. Pero, sa tuwing may mga ginagawa akong magagandang bagay para sa partner, parang nalulungkot din ako at the same time. Yun yung naano ko na, parang laging pumapasok sa isip ko na, Sana nagawa mo siya. Oo, what if nagawa ko to dati kay Joko? Ano kaya magiging reaction niya, gano'n? Parang gano'n. Kaya yun lang, DJ Rocky, parang gusto ko lang ilabas kasi actually, ngayon ko na lang to ulit itong mga nakarang araw nung binasa mo yung story ko. Parang kahit na masakit, inuulit-ulit ko siyang pakinggan. Kasi actually, DJ Rocky, you tell my story very well. Thank Parang you. ikaw, parang istorya mo yung sinasabi mo. Kaya parang ramdam na ramdam ko. Parang ako mismo yung nagkikwento. Salamat din sa pagbahagi ng secret file mo sa amin. Alam mo, ang daming na-inspire dun sa ibinahagi mo kasi ibang klase yung pagmamahal na ibinigay ni Joel para sa'yo. And alam namin na minahal mo din siya sa paraang alam mo. Siguro ito talaga yung programang naimbento, no? Sa balat ng radyo para kahit papano yung makapagpagaan ng nararamdaman ng isang tao o kung hindi man makapagpagaan, at least kahit papano may avenue lang siya para mailabas kung ano man yung gusto niyang ilabas. So ngayon ba kahit papano ay hindi man gumaan, no? Kahit ba paano nakatulong kami sa sitwasyon na meron ka ngayon? Actually, DJ Rocky, parang gusto ko lang na may mapagsabihan at parang gusto ko lang na may makinig. Isang Yun yakap na Yun lang naman mahigpit. yung sa akin. Isang yakap na mahigpit sa'yo. Actually, wala na akong masabi dun sa secret file mo tsaka sa sinasabi mo ngayon. Alam mo kung ano yung dapat mo namang gawin at hindi mo naman kailangan ng advice. Kailangan mo lang ng yakap na mahigpit na makakapagsasabi sa iyo na parang naintindihan ka namin sa nararamdaman mo. Kasi normal namang malungkot kapag may taong nawala sa buhay natin na gusto pa natin sanang makasama habang buhay. Salamat po, DJ Rocky. Salamat. Salamat sa lahat. Actually, marami akong malulungkot na panahon na pag pinapakinggan kita. Yung, ewan ko ba, pag malungkot ako, nagkakataon naman na nakakatawa yung Hoy, mga pinaiiyak mo secret naman friends ako. Ako mo. naman yung pinaiiyak mo. Hoy, pero magko-commercial break na tayo kaya habang nabigat kami, kaya kaming magkakasama Salamat. sa trabaho, bigla kami Salamat. nagtatawanan. Hoy, commercial Kasi lahat break kami na muna tayo. naka-headset. Kasi Brought to you by Paracetamol Biogesic for Kids. Mas pinagaling magpagaling versus previous formula. Sorry na, wait lang. Kailangan muna natin mag-commercial break. Mo okay lang po, DJ Rocky.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Kontrobersyal, Winersa niya ako. mas pinainit, Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Welcome back to the program. This is Top Secrets. Kapiling si DJ Rakitera at kasama pa rin natin ang ating caller, Top Secret Sharer of the Night. Hello! Asa na siya? Hello? Wala, nag-reconnection loss. Ano na nangyari? Hello? Ala, nawala na siya, mga Hello? Nandiyan ka pa ba? Sister? Signal ko kanina. Hello po. Ayan! Hello! Yes, sorry. Mali lang pala DJ yung Rocky. napindot Ayan ko, po. sorry. My bad, akin yun. Ah. Pero, yung signal ko po kasi sa bundok. nasa bundok-bundukan ka. Medyo mahirap talaga ang signal pagdating sa Cavite, ah. Opo, medyo po kasi nasa biyahe po. Ayan. Nasa biyahe. Okay, sige. Tuloy mo na. Ano yung sinasabi mo kanina tungkol sa alam Ayan. ninyo, alam ninyo nag-exist yung isa't isa, tapos etong si mother ng kid ng kinakasama mo ay hindi alam na nalaglag yung baby na nabuo sa sinapupunan mo. And condolences to you pala. Sorry, sorry to hear that. Opo. Yes, DJ Rocky. Ayan nga po. Medyo, nung time po na yun, sobrang depressed ko. Hindi ko po alam. Hindi rin kami okay nun kasi nung time din na yun parang nag-decide na kami na we separate our ways together. Pero hindi ko maintindihan yung time ko na yun. Yung pala may PTSD na ako. Kaya yung galit ko, grabe. Tapos parang sinabihan ko siya na kasi umabot kami, nagkabaranggayan kami dalawa. Oh, talaga? Pinakuha ko siya sa polis. Oo, pinakuha ko siya. Yung Sabi girl ko, to, yung girl. O yung lalaki? Yung girl o yung lalaki? Hindi. Yung lalaki. Yung lalaki. Yung lalaki. Okay. Sabi ko, ang kapal naman ng mukha mo. Sabi ko, parang wala lang nung nakunan ako. Tapos umiiyak siya nun dun. Sabi niya, anong gusto mo? Mag-condolence ako sa sarili kong anak. Kasi, alam mo ba, sinabi niya sa akin, ano po kasi siya, DJ Rocky yung parang ayaw niyang pinapakita yung emotion niya, tapos less talk siya, kinikim-kim niya lang. Doon parang natauhan ako, sabi niya, alam mo ba, akala mo ba hindi masakit yung mga pinagsasabi mo sa akin na di mo ko kailangan, di mo naman papaapelido sa akin, wala akong lahat ng masasama. As a father, sinabi ko sa kanya, wala kang kwenta, wala namang future, sana hindi na kayo naging tatay, mga ganun yung pinagsasabi ko. Kala mo ba, hahabulin kita? Sino ka ba? Parang mga ganun, ganun ko siya. Nirant out niya lahat yun sa akin. That time, kaya yun, tas wala na. Tas hanggang ngayon, yun na nga lang yung problem ko, DJ Rocky, is I don't know kung parang I don't imagine myself seeing him sa future ko. But then, hindi din ako makalabas. Anytime naman kasi pwede ko siyang iwan eh. Totoo. Pero hindi Kanino ko bang alam ano kung yan? bakit Apartment hindi ako yan? Hindi ko alam, DJ Rocky, kung ba't di ako makastep out. Pero ang iniisip ko, parang laging gusto kong inisin itong babae. Kasi DJ Rocky, dumaan din naman ako sa sitwasyon niya. Oo Nang naman. Hindi ko pa alam. Oo. May mga naging third parties din na hindi naman super third party. Kapag ko yun, kahit nasa entertainment siya, magka-live-in kami, inaharang ko yun, tapos nagpapakilala ako, ba't hindi mo ginawa? Yun yung hindi ko maintindihan, which is, nilagay ko na lang sa utak ko, hindi kasi kami pareho ng mindset, kung hanggang ganito lang yung knowledge niya, bakit ba, sabi ko. And ngayon, yun nga, DJ Rocky, Hindi ano ba to? Oo. Wait Wala lang, akong question. pinagsasabihan Yung apartment na tinutuluyan ninyo ng kinakasama mo, nasaan yan? Kanino yan nakapangalan? Or nirerentahan nyo ba yan? Sa boyfriend ko, nirerentahan namin. So ikaw yung Apo. mismong pwedeng umalis dyan sa apartment na yan, dala-dala yung Pwede mga po, gamit opo. mo. And have you heard of the word trauma bond?
Not pretty much familiar, DJ Rocky. Oo, ito daw yung partner mo na nagdulot sa'yo, nag-trigger sa'yo, nag-bombard sa'yo ng maraming trauma. Tapos, the reason why you are still connected with that person is because of the trauma given to you by that person. So, parang doon ka nakakapit, tas hindi ka makaalis. And ako napakalaking challenge nito para sa'yo kasi ikaw yung magde-decide talaga nito para sa sarili mo eh. Parang inaantay mo ba na mapagod ka ng mapagod hanggang sa sumuko ka na talaga? Or may inaantay ka ba na mangyari talaga? May iniintay mo ba na may in love ka sa ibang lalaki para makaalis ka na ng tuluyan dyan? Kasi I remember ito medyo kwento ko lang ng very light Meron ako na date in the past na sobrang lala, as in malala siya to the point na parang ako lang yung lagi nagbibigay. So, time, parang effort, ganyan. Tapos parang kung i-gaslight niya ako, antindi rin. So, parang, kunwari, nagrarant ako about what I feel. So, ngayon, i-invalidate niya yun. Na kaya naman siya kaya ganun daw yung action niya towards sa akin dahil sa mga nasabi ko, dahil din sa mga naging action ko. So, back to me yung dating. Hanggang sa na-realize ko, parang nakakapagod na to. At the same time, it's not healthy dun sa katawang lupa ko, sa mind ko, kasi parang mas lagi na ako naiiyak. Tapos, ibang-iba na ako, parang ang layo na nung raketera dati, dun sa kasalukuyan na dinidate ko. Parang, yung ganun bang feeling? Tapos hanggang sa, ang pangit mang pakinggan, pero nakaalis ako dun dahil nakipag-date ako sa iba. Yes, yun nga rin yung nasa isip ko siguro, DJ Rocky. Pero kasi hawak niya yung social media ko, ayoko din siyang magalit. Ginagawa ko naman yun nakikipag-usap talaga ako ilang beses pa nga niya ako nahuli. Ginagawa ko yun. Pero tas nung magkahiwalay kami, I tried talaga, DJ Rocky. Pero habang kahit hindi kasi kami okay nun, medyo nagkikita-kita pa din kami. Parang hindi ko talaga kaya na mawala na lang bigla. Pero I know na hindi ko din siya pangarap kasama sa future. Tapos iniisip ko, gusto kong inisin tong gusto kong saktan siya ng saktan tong babae. Kasi parang, yung ginawa mo sa akin, bakit? Parang ang sumbat ko sa kanya is, I tried to reach out to you before. Na bakit? Ganyan, hindi mo ako sinasagot. Ngayong malala na yung sitwasyon, magdusa ka. Hintayin mo ako magsawa. Parang ganun. I know it's evil, pero you don't know guys kung ganong ka-worst gaslighter, narcissist, manipulative. Ngayon na lang siya nagbago-bago, DJ Rocky. It came to a point na nasaktan ko pa yung sarili ko. And ang kwento niya, inano ko daw yung sarili ko and then sinisisi ko sa kanya, which is not, kasi hindi ko naman siya sinisisi doon. Yun ang kwento niya doon. Tapos lahat ng nangyayari sa amin before, kinukwento niya sa girl. Kaya napunta yung gigil ko doon. Ang sabi ko, magdudusa ka. Okay, pero ang tanong ko sa'yo is that, dun sa paghihiganti mo through that, yung paghihiganti mo dun sa girl, dun sa mga ginagawa mong yan, nakaka-healthy ba? Kumbaga, gumaganda yung pakiramdam mo habang ginagawa mo yun? Not at all, DJ Rocky. I just don't understand myself kung bakit nga Not at all. I prayed to God na bakit ba ako nasa gantong sitwasyon and hanggang kailan to, Lord? I really wanted to go out, hindi ko kaya. Sabi ko, kaya mo naman to baka pwedeng tulungan mo ako. Many times, pinakita niya na sa akin lahat lang reason kung bakit, lahat ng red flags. Ewan ko ba ba't hindi, yung parang tipong hindi mo maihakbang yung paa mo palabas. Yeah, I understand the feeling. Yung hindi ka makaalis. Yung alam mo na hindi na para sa'yo pero nandiyan ka pa din. Yung parang sukang-suka ka na, gusto mo nang isuka lahat pero hindi mo pa siya masuka lahat. Hindi kaya. Parang iinumin mo pa rin yung iniinom niya. 'Di ba? Kakainin mo pa rin yung kakainin niya, kakainin mo pa rin siya. Yung mga ganon. Yes po. DJ Rocky, hindi naman sa pag-aano, hindi naman ako tsaka. Hindi naman, meron namang, may mga naman. And then, law student naman ako. Ba't ang bobo ko pagdating sa part na to? Sabi ko, tinakot ako ng girl, ipapadisbar daw niya. Sabi ko, hindi ka naman kasal. Parang alam ko kasi, parang ganun. Tapos wala naman siyang alam. Parang, kaya ang lakas ng loob ko din Yeah, kung hindi naman sila kasal, 'di ba? Hindi naman sila kasal, wala kang dapat ikatakot doon. Ikaw ang may kasalanan nito. Sabi ko, kung una pa lang sinabi mo sa akin, hindi na tayo humaba sa ganito. Sabi ko sa kanya, kaya magdusa ka. Yun yung sinabi ko sa kanya, magdudusa ka, tandaan mo yan. Sabi ko, lahat ng naranasan ko na hindi ko naranasan buong buhay ko,
Sabi ko sa kanya, naranasan ko dahil dito and lumapit ako sa'yo, humingi ako ng tulong sa'yo, dinedma mo ko, ngayong malala na to, alam mo na mahal na ako nung tao, ngayon natataranta ka na. Kaya magdusa ka. Yan yung sabi ko sa kanya. Alam mo naman sabi ko kung bakit umuwi yung lalaki dyan sa'yo dahil na lang sa bata. Pasalamat ka. Tapos ayaw ng parents niya na lalaki yung bata na hindi siya kilala. Kasi ganun yung mangyayari nun, di ba DJ Rocky? Ilalayo niya yung bata. Sisiraan. Ayaw ng family. Swerte pa rin siya sa boyfriend ko. Kasi kung iba na lalaki, wala akong pake. Basta kung saan ako masaya, dito ako. Pero ako, deep inside sa sarili ko, I don't know kung ano pa ba yung nararamdaman ko sa boyfriend ko. Nagsaserve pa din naman ako sa kanya, asikaso, lahat ganyan. I enjoy this company. Pero minsan, pag tinitignan ko siya or iniisip ko, mahal ko ba talaga to? Hindi ako masaya. Hindi buo yung happiness ko. Parang ganun po. Yeah, yun, pag tinitingnan mo siya, alam mong hindi siya yung gusto mo nang makasama habang buhay sa sobrang dami ng sakit na dinulot ng taong to sa buhay mo. Sobra, DJ Rocky. Ay, ang hirap talaga nung sitwasyon mong yan. Pero ako, I'm not the best person to give you this advice. Pero, ang masasabi ko lang, sobrang dami mo kasing grudge sobrang dami mong anger, and I understand na meron kang ganyan. Pero, you have to choose kung ano talaga yung paglalaanan ng energy mo sa ngayon, from this day forward. Kasi, syempre, 'di ba, pag nagagalit ka, akala mo, nakakaganti ka talaga ng tuluyan, akala mo nakakapag-inflict ka ng pain o hurt dun sa taong nanakit sa'yo. Pero minsan, or madalas, 'di ba, dun sa pagganti mo sa ibang tao, akala mo nagagantihan mo na sila, nakakapag-inflict ka na ng pain sa kanila. Pero ang mas nagdudusa pala, ikaw mismo. Kasi parang may hawak-hawak ka na two-edged knife. Kapag tinututok mo to dun sa taong nakapanakit sa'yo, ikaw din pala, habang hawak-hawak mo, yung akala mo handle ng kutsilyo na yon, yung pala matalim din yun, matalas din yun, pati ikaw din pala nasasaktan. So, masyadong masakit sa loob, na parang habang gumaganti ka, ikaw din pala parang ang bigat-bigat sa pakiramdam, kaya hindi siya ganun ka light, 'di ba, sa pakiramdam kapag nakakaganti. So, okay lang naman yung gusto ko yung feeling na parang have your own taste of your mistake, or parang have your own taste of your own medicine. Gusto ko yung mga ganong feeling Pero for a time lang. Kasi kapag tumagal siya ng tumagal, kapag talagang wala kang pinatagal mo siya sa buhay mo, parang it's a baggage, and lahat ng baggage masyadong mahirap i-carry kapag tumagal. Parang makukuba ka, malulugmok ko sa lupa, yung mga ganun ba? Yes, So, for a time, gawin mo yan. Pero kapag medyo okay ka na, hanggang sa manawa ka na, bangon ka na, wag mo na sa pakialaman. Tapos kapag may lakas ng loob ka na pakiramdam mo talaga, iiwanan mo na to. Sana dumating yung time na yun. Sagarin yung sarili mo. Ano yan kumbaga, sige, nandun ka pa sa addictive moment. Yes! Kumbaga sa droga, parang yung lalaking yan, parang drugs para sa'yo. Alam mo yon, nakaka-addict. Okay, ang tagal na. Diba, ang tagal 3 years. Ang tagal mo nang naa-addict sa taong yan. Addict ka dun sa trauma na binigay sa'yo. Pero once na parang madaanan mo yung tamang proseso, magkaroon ka ng support group, magkaroon ka ng mga tao sa paligid mo na magpaparealize sa'yo na may mas masaya pa dyan, na may mas payapa ka pang lugar na mapupuntahan, hindi yung apartment na yan, hindi yung lalaking yan. Feeling ko makakaahon ka dyan. Tawag ka sa akin ulit pag dumating yung pagkakataon na yun. Pero this time, Red, bibigyan kita ng pagkakataon, kahit 2 minuto lang, 1-2 minuto, para makapagbigay ng mensahe dito sa kinakasama mo na ayaw mo na, sukang-suka ka na pero nandiyan ka pa din. Okay? Ano ba tawagan ninyo? Baka malata. Sige, ibahin mo na lang yung tawag. Honey ko. Charot, darot. Sige. Laban. Red, bigay ka na ng mensahe para kay Love. Yes po, DJ Rocky. And yan, sa aking partner, alam mo na wala akong pinagsabihan nito, dito lang on air pa. Top secret naman, wala talaga, as in wala. For the past 3 years, tayong 3 lang nakakaalam ng sitwasyon natin na to. Kasi ayokong mapahiya ka sa mga kaibigan ko na matataas yung tingin sa'yo, maganda yung tingin sa'yo. Ang hirap. Kung ano man yung saman tayo dalhin ng tadhana or itong desisyon natin, alam natin pareho sa sarili natin. Bahala na si Lord. Ngayon, tama si DJ Rocky.
Siguro pinapagod ko lang yung sarili ko. Pero sana maging okay lahat. Matutot akong makapagpatawad. And siguro yung sorry, yun lang yung inaantay ko dun sa babae na yun. Kung siguro sabihin niya lang sa akin yun, right this moment, mawawala ako. Yun lang po. Nakikipagmatigasan din kasi. Yun lang po, DJ Rocky. Thank you very much sa'yo, Red. Alam ko, strong, independent woman ka. Tapusin mo yung bar exam mo na yan. Tapusin mo yung law school mo na yan. Mag-take ka ng bar exam. Tapos kapag, madali na lang para sa'yo lahat. Pag merong hindi nangyaring okay sa buhay mo, tapos may nang api sa'yo o kung baga nag-abuso sa'yo, kasuhan mo, diba? Yes, DJ. Lahat na ng mga klase ng legal, diba? Tapos pag mayaman, perahan mo. Charot! Uy, darot! Okay, pero thank you so much for calling and I hope kahit papaano ay gumaan yung bigat ng nararamdaman mo, Red. Sobra, DJ Rocky. Kasi nga wala akong napapagsabihan kasi ayoko nga masira. And nakakahiya yung sitwasyon ko for me. Kaya hindi ko i-share kahit sa mga best of friends ko. Kaya wala ako masyadong outlet. Kulong lang ako sa kanya. Yun lang. Yeah, I know the feeling. Yung parang ayaw masira ikaw, yung tao, sa ibang tao. Kasi kung meron mang may cargo dito, ikaw lang din naman, diba? Yes, DJ Rocky. Alright, thank you so much, Red. God bless you. Thank you. Bye. Yeah, bye. At dyan po natatapos ang ating top secret program. Na-share ko na naman tuloy yung experience ko, no. Hindi naman ako kasama talaga sa usapan, pero bakit ko yun na-share? Wala lang, parang I'd like you to know na hindi ka nag-iisa sa lahat ng mga pinagdaraanan mo sa buhay. One way or another, meron pong isa sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon, ang same. Dumadaan sa same situation na pinagdaraanan mo ngayon. And yung iba nga siguro, graduate na dun sa sitwasyon na pinagdaraanan mo sa kasalukuyan. Kumbaga sila, nakaraan ko na yan. And at some point, I wanna give hope, diba? Doon sa mga taong currently nakaka-experience ng ganong klaseng situation na alam ko nang ayaw ko na to eh. Alam ko na hindi na to tama para sa akin. Pero bakit nandito pa rin ako ngayon? Bakit? Is it because of the trauma bond na kung tawagin nila? Or is it because pinapagod mo na lang yung sarili mo? Hanggang sasabihin mo isang araw magising ka, ayoko na, tama na. Hindi ko na to deserve. And that's okay. That's okay. Kapag na-realize mo na yun. At kapag iwanan mo na yung tao ngayon. Na ilang beses mong binigyan ng pagkakataon para magbago. Pero hindi pa rin. Hindi pa rin nagbabago. Kung ayaw magbago ng jowa mo, edi magbago ka ng jowa. Daling sabihin, no? Pero mahirap gawin. Hindi, pero seryoso. If ayaw magbago ng jowa mo, then magbago ka ng jowa. Lalo na kung yung mga pagbabagong gusto mong mangyari ay mga non-negotiables mo. Ito yung pagkatao, karakter, prinsipyo sa buhay, values. Yan yung mga dapat tinitingnan talaga sa magiging partner in life eh. Kung mapanakit, merong dishonesty, may panlulokong nagaganap, may pangbebetray na nagaganap, is it something worth fighting for? Hindi naman, diba? So know your non-negotiables and negotiables and start from there. At sa mga kabisyo natin out there na gustong mag-share ng kanilang mga secrets, lagi nyo lang ako makakasama alas 9 ng gabi hanggang hating gabi na minsan nag-extend pa depende sa pangangailangan ng ating mga kabisyo out there. And again, this program was created para sa lahat ng mga kabisyo natin na merong mabigat na pinagdaraanan na hindi masabi-sabi ang kanilang pinakatatagong sikreto sa mga kamag-anak kahit gaano pa nila ka-close. Dahil nga may pinoprotektahan sila o dahil napakasensitibo ng sikretong meron sila. And I understand that, kabisyo, kung sakaling dumating man yung time na gusto mong ibahagi yan dito sa programang ito because this is made for you. This is your safe haven. This is a safe space para makapagbahagi ka ng yung pinakatatagong sikreto without any judgment, without any unsolicited
advice. Ay, ginagawa ko pala yun minsan. Di, wala nga akong advice sa programang to eh. Kasi nga, di ba, may bayad na kapag may advice. Anyway, yeah, I gotta say, GTG hasn't got to go. Good night, people. Nakapiling ang inyong boss sa Princess DJ Rakatera at kayo nakatutok dito sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!